medyo nabababaan pa ako sa ano niya, sa view niya, nakikita kasi yung tuhod ko. Ano all, naka-TV. Sir, talo mo pa ako sir, naka-akra ka. Pa-sports bike tayo ngayon eh. Sana lang rinig. Muntik na ako rin ah. Hindi ko mahanap yung busina ko na para tayo hindi na yung Philippine loop. Makikidaan po mga sir. Tagal-tagal na rin ako hindi pupunta rin. So, good morning guys. Dito kasi simulan yung vlog ko kasi medyo traffic doon sa ano kanina. So pupunta tayo ngayon sa Kalamba, sa Pag-ibig. May ayusin lang tayo na papel. May kukunin lang tayo na title. Galing na kami ni Mrs. doon nung Lunes. Kaso may iba pang requirements na hinihingi si Pag-ibig. Kaya ngayon babalik ako lang mag-isa. May gagawin pa iba si Mrs. eh. Gusto ko sumama. Kaso mas maganda ako na lang para makapag-ride tayo. Dito na ako nagsimula kasi medyo traffic dun eh. HPG. Uy, naka-CB ano kuya oh. Sana all HPG naka-CB. Kung mas malakas ang wind noise na ito kasi pa-sports bike tayo ngayon eh. Sana lang rinig. Hindi ko pa natatry ito na i-video using CBR, kaya yung view niya hindi ko alam kung ano itsura na ito. Kasi mostly ang tinesting ko lang is yung ano eh, Kimco. Sa Kimco medyo nabababaan pa ako sa ano niya, sa view niya, nakikita kasi yung tuhod ko tsaka yung paa ko. Ewan ko lang dito ngayon sa CBR. Ang problema kasi itong binili ko, yung detalye lang to, yung sa mount niya sa helmet. Ano lang siya, pinail ko pa. Ibig sabihin yung kinikil ko pa siya para lang tumingala siya. Ang problema naman, kung isasagad ko pa siya ng tingala, hindi ko na mabubuksan yung helmet ko. Kaya okay na to. Ito na yung pinakamagandang view niya. Sana all, naka-CB. Sir, talo mo pa ako sir, naka-akra ka. Sana all, naka-akra. Sa akin, Orion lang po mga sir. Orion lang sa akin eh. Hindi kasi natin afford yung 80,000. Hindi natin afford yung 80,000 na Acra. Dito lang tayo sa mumurahin. Ano lang po to, magkano mabili ko? Orion exhaust, yung ARA na normal, yung mahabang ARA, plus resonator and install, lahat-lahat na nasa 15,000. Pwede na rin, diba? Kaysa naman ano tayo, full exhaust ng Acra, tapos ang presyo niya nasa 80,000, pambili na natin ng ano yun, bagong motor Mio. Narinig kaya ingay nitong tambutso ko, ang ingay nito So ngayon, di ko masyado magamay itong sasakyan kasi mostly ang ginagamit ko yung Kimco
kasi ng asawa ko, kaya ngayon magmotor na lang tayo. Hindi siya kasama. Dahil kasi may aasikasuhin pa siya. Gusto ko rin naman siya isama para masakyan niya tong CBR kasi hindi niya pa naaangkasan. Pero yung Kimco, nadala na namin sa Atok yun. Kaya hindi na siya kakabahan na hindi namin kaya yung mga matataas na lugar kasi yun na yung highest point talaga eh. Kaya siguro naman kahit saan ako pumunta sa buong Pilipinas nito, kayang-kaya ko na dahil yung mga matitinding mga siko-siko at saka mga incline, grabe. Pero ang ganda ng biyahe namin yun kasi ang lamig. Talagang foggy talaga siya. Sa pinakamagandang biyahe namin yun. Kumbaga baguhan pa lang kami pero Atok agad, diretso na para pwede na yung Philippine Loop. Eto gusto kong i-North Loop. Pwede rin na kasama si Mrs. Pero mas gusto ko ako lang. Mabigat kasi kapag may angkas eh. Tsaka mahihirapan si Mrs. pag malayuan ang biyahe tapos naka sports bike ka. Bali, ito namang motor ko na to, hindi naman to full blown na katulad ng mga R1, R6. Pero syempre kahit pa paano, kung malayo yung biyahe mo na nakayuko ka, talaga mahihirapan ka rin. Hindi katulad sa Kimco 400, medyo upright yung position mo. Tapos ang kagandahan pa nun, scooter gaming ka lang, walang problema kasi piga ka lang ng piga eh. Pag manual ka, kailangan mo pang mag change gear, kaya mahirap din. Pero sa akin okay lang kasi nag-enjoy ako eh. Siyempre kay Mrs. hindi okay yun kasi hobby muntik na ako rin biglang huminto. Traffic, anong meron? Yung nag-expressway ka para walang traffic, pero pagdating mo dito traffic pa rin. So anong gagawin natin? Tiis. Hindi ko mahanap yung busina ko. Nagbusina siya sa akin, baka sabihin niya hindi ko siya pinapansin. Kaso hindi ko mahanap yung busina ko, pare, pasensya na ha. Hindi naman sa suplado ko. Hindi ko lang mahanap yung busina ko kasi nasanay ako sa Kimco, nasa baba eh. Ito medyo nasa taas, baliktad sila ng ano. Pasensya na po. Grabe traffic naman, ang haba naman eh. Ito andun na siya sa dulo. Malalaman mo talaga yung mga sanay na tsaka mga noob. You're a noob, Daddy. You're a noob, Daddy. Daddy, you're a noob. Grabe, oy. Ano ba itong pinasok ko? Ang traffic mo. Huwag mo sabihin hanggang ano to, Kalamba. Hanggang Kalamba na po ba to? Sabi niya, sir, hanggang Kalamba na to, sir. Oh my God. Dapat pala nag-service ano lang ako. Ganoon din naman eh. Tinanghalian ko na nga ng alis para hindi na ako matraffic. Kaso ganun pa rin pala, traffic pa rin.
dahan-dahan, no? Pag maingay yung tambutso mo, gigilid sila eh. Pag nung dati na-stuck pa yung gamit ko, grabe, bahala ka sa buhay mo dyan. Hindi ka nila pagbibigyan. Ay, wag kang umulan kahit may kapote ako. Wag naman, please. Medyo moving na rito. Sa kanina, wala talaga. Grabe. Siguro dahil sa ginagawang kalsada or sa volume nila. Eh, paano ka pa mag-i-insta 360 dito kung traffic din naman? Sa ayos na, boring. Oo nga, no, sumagad na. Grabe, hanggang dito traffic. Uy, wag kang umulan, wala ka sa ayos. Pogi 1000. C1, no? Yan din ang gusto ko dati. Okay, dito na tayo ngayon sa expressway. Magandang hapon. Galing tayo sa Pag-ibig. Bali, natapos na tayo doon. Daming problema, pero okay lang. Chill lang tayo. Ngayon, kailangan naman natin pumunta sa Registry of Deeds. Sabi nga nung attorney na kausap ko, depende raw yan sa sila daw ang Diyos sa requirements. So papacheck lang natin doon, and then uwi na tayo. Tingnan
tingnan lang natin kung okay ba. At saka yung mga requirements para paglipat ng title. Mabait naman yung kausap ko, yung sa nagre-release. Inaway niya nga yung mga tao dun. Sabi ko nga, sir, wag ka masyado maawayin. Inaway niya eh. Talagang niratrat niya isa-isa eh. Eh ako tsaka yung assistant niya, chill lang naman. Kaso siya, nangaaway talaga siya eh. Kausap ko nga, mga boss na yata yun dun eh. Mga bossing na yata yun. Pero okay naman, di ba? At least pinaprocess nila. Tsaka nag-thank you naman siya kasi kalmado lang ako. Kung iba daw yun, medyo mga high blood na yun. Pero tayo, chill lang naman tayo kasi ang na-realize ko dyan sa mga government kung ano man yan, kapag ka mas mainit ang ulo mo sa kanila, mas lalo ka nilang papatagalin. Pero kung mabait ka, mabait din sa'yo yung mga yan, aasikasuhin ka pa. Sinamahan pa nga nila ako para pumunta doon sa kabila yung dalawa na yun. Suzuki. Nakita ko yung Kimco 125. Maganda rin pala. Akala ko sa picture kasi, ay sa video kasi, sa mga vlog pangit eh. Pero maganda rin pala sa personal, parang like din. Okay din. Like 150, parang gano'n. Kaya lang sabi niya is hindi daw kasama yung mga bracket. May bracket kasi yung harapan nun tsaka likod, parang mga Vespa style. Parang napanood ko sa vlog, kasama daw talaga yon sa bentahan. Kaya lang medyo yung mga agent yata, parang yung sinasabi, binibenta rin nila as additional. Pero ang totoo talaga is kasama talaga yon, yung harap tsaka likod. Yung stainless na bracket, pang front tsaka pang rear, ganda rin kasi yun eh. Kung mag-old ka, parang yung XSR 155 ko. Eh, sa bagay sa akin naman kasi mostly mga stock lang eh, mga importante lang talaga yung binibili ko. Tulad na ito mura lang to, parang 200 pesos lang eh. May napanood din kasi ako naka CBR, tama naman siya, naka quad lock ka, mamahalin. Tapos nagpark ka kung saan saan lang. Sabagay, sa'yo rin yung kung gusto mo magpark kung saan saan. Eh, pero kung may allen nga naman siya, eh talaga makukuha yung quad lock mo. Bibili na lang siya sa yung pang cellphone. So meron na siya. Eh ito, kunin nila 200 pesos lang, okay lang. Hindi masakit sa bulsa. Bali, ang goal natin ngayon sa RD, Registry of Deeds sa 13 Martires. Punta tayong 13. Ang exit natin siguro na lang tayo, Carmona na lang. Saan ba mas mabilis? Kasi kung magdadaang hari ako, layo pa. Kung Carmona, dire-diretso na yun eh. Kasi pag kami, doon din ako dumadaan eh. Sige, doon na lang, Carmona exit na lang tayo. Kung gusto mo ng solo ka lang tapos racing kahit hindi ka naman nag-racing,
Ito talaga, CBR talaga. Pero kung gusto mo ng chill lang, may kasama kang OBR, syempre doon tayo sa scooter. Kimco like. Lakas ang hangin, no? Pero in fairness, ang nagustuhan ko dito, bali ito, binili namin to ng, wala pa ako dito sa Pilipinas eh. Pero para sa, ang gusto ko kasi talaga CB. Ngayon nung kasikatan ng CB, mga 2018, 2019, pumunta ako sa sa EDSA, Honda EDSA. Sabi ba naman sa akin, wala daw silang for cash payment. Hindi raw sila nagbibigay ng cash ng CB 650R. Ngayon sabi ko, sige, magkano ba kapag kahulugan? Ngayon binigyan ako ng quotation. Kaso ang gusto pa, pupunta ako dun sa bangko na affiliated nila, which is Makati ba yun? Kailangan pupunta pa daw ako. Sabi ko, bakit ganun? Bibiling ko na nga ng cash, ayaw nyo ba? Tapos papahirapan nyo pa ako mag-open account dyan sa bangko na yan, di ba? Kasi nga, mas malaki yung kita nila kaysa sa ika-cash mo. Kaya hindi ako nakabili ng CB. Naghintay tayo, hintay. Ngayon, kakahintay, biglang lumabas si CBR pagpunta namin sa Makina Moto Show. Oh my god, ang ganda nung red. Talaga namang in love si Dudong sa red. Ganda nung red eh. Kaya lang syempre, post natin ng masusunod, black tayo. Kaya ito, napunta tayo sa black, pero no regrets naman kasi maganda rin ang black eh. Kaya ako kasi gusto yung red, para siyang Ducati. Kaya lang, di ba parang trying hard ka naman mag Ducati pagka, pero hindi, may sarili siyang pagkakakilanlan eh, kumbaga eh. May sariling ang Honda is Honda, sabi nga nila, diba? Pero maganda talaga yung red. Pero okay na ako dito. Pangalan nitong bike ko ay si Raven, Black Raven. Yung Kimco Exciting naman, ang pangalan niya ay Luna. Yung mga anak ko nagpangalan doon, tsaka dito. So wala tayong magagawa. Sila ang bossing pagdating sa mga ganyan. So Carmona exit tayo. Sorry po, Carmona exit pala ako. Chill ride lang tayo, chill ride. Alala ko Carmona exit pala ako. Full tank ko nasa 380. Siguro kalahati. Di na ano. Medyo hindi pa ako masyado marunong sa downshift. Kumakadyat pa siya ng konti. O masyado malakas lang. Ang problema ko kasi ay nag-aano kasi ako. Ayoko kasi magbomba-bomba. Baka sabihin mayabang. Kaya hanggat maaari hindi ako nagbobomba. Imbis na nabobombahan ko ng lakas,
Hinihinaan ko lang, sobrang hina naman. Yun ang nangyayari. Kaya nga gusto ko sanang gamitin to para at least sasanay tayo ba. Ganda ng tunog niya no? Saan ba tayo? Dito. Matagal-tagal na rin akong hindi pupunta rito eh. Bike Tech 101 fine tuning. Pag mga ganito na bali naka-cut delete lang ako, pinadelete ko yung catalytic nya, and then stock headers, reso, and then ara. Backfire siya no? So feeling ko kailangan ko talaga siyang remap. Sa normal riding wala naman siyang backfire. Ang problema nga lang kapag ayun yung downshift, medyo nagkakaroon siya ng backfire. Pero let's see. Taga rito pala yung kasama ko, electrician sa Carmona lang. Shoutout sa iyo mga friend. Napakagaling na electrician. Wala kang problema kapag nag-report siya. Wala ka nang kailangan na i-check pa. Lahat na, dire-diretso na. Wala namang right turn siguro to, di ba? Kasya ka naman eh. Mauna ka na sa akin. So hindi ako humarang si kuya. Ganda na ito, FJ Cruiser oh. May pambili lang ako na ito, bibiling ko to eh. Kaso si mami ang gusto niya yung Suzuki, ano ang pangalan nun? Yung color green, Jimny. Ganda rin nun, Jimny. Okay din siya. Kaya lang sabi naman nung kasama ko ay masikip daw yun sa likod. Parang pandalawang tao lang madamot. Or siguro pwede tatlo, mga slim. Hindi katulad ko na medyo alam mo na. Pero okay lang, masaya ako sa buhay ko. Kahit pawisang ka sa pagmumotor, okay lang, masaya naman eh. Tsaka mas gusto ko rin to dahil bukod sa kahit sabihin mo na big bike siya, kung i-compare mo siya sa mga underbone, talaga malakas siya sa gasolina. Pero subukan mo i-compare sa kotse, tingnan ko lang kung hindi ka matuwa. Sa kotse magkano ang full tank,
Pagpalagay mo na consumption na lang. Grabe tagtag naman dito. Buko mo i-compare yung big bike sa kotse. Magkano ba ang kotse? Konsumo. Yung Suzuki nasa 10? 12?